Dito sa dalawang cement pan is puro feeder to mga bali. Ayan o. Teka, napakita ko yung sample ng feeder malaki. Kaya dito boy, hirap pa naman hulihin ito. Pero papawak to sa akin. Ayan o. Sample natin ng feeder. Ito yung mga breeder natin mga bali. Oh, di ba? Laki, di ba? Oy, what's up mga buddy? Long time no see. Matagal na naman tayo hindi nakapag-vlog. Buddy Jo Marie, Buddy Ken. So today is Sunday. So pag Sunday, vlog day. So matagal tayo hindi nakapag-vlog mga buddy kasi busy tayo sa buhay. Busy tayo kakabid. So update ko na kayo dito sa farm. So farm update na naman tayo mga buddy. So yung pinangakaw kong twice a week mag-vlog, hindi na naman natuloy. Paano matutuloy? Sobrang busy. So ito na yung setup natin ngayon. Papakita ko siya isa-isa. Pero before yan, unahin muna natin dito. Ayan. So for the past few months na hindi tayo nakapag-vlog, ayun nga, na-busy tayo sa bidding. And dahil nga busy tayo sa bidding, yung mga isla niya natin natututukan. And may mga several na nagreklamo doon sa mga shipping kasi nga yung mga napapadala is mga hindi tugma doon sa video. So tama din naman kasi yung mga pinapabid natin is puro repost lang yung mga video. And then wala nang bago. Repost na lang. Tapos yung iba is hindi talaga may iwasan. Gawa nga nung mataas na day na hindi natin pinapakain yung isda para prepare sila sa biyahe. Pagdating sa kanila, yung iba is namamayat yung isda. Pero hindi naman lahat. Mostly lang. Tapos, yung iba naman is goods naman mga buddy. May mga iba lang talaga na matagal dumating. Kaya yung iba is namamayat talaga yung isda. Pero ngayon, tututukan na natin yung isda ulit. Tayo ulit yung mag-aalaga. So, meron tayong na-select dito ng mga groomable na feeder. Okay ako sa inyo mga buddy. Ayan, may mga na-select tayo ditong feeder. So, dito natin to ilalagay sa green water. Direct sunlight to dito mga buddy. Meron lang black na background, which is glass siya na black para hindi masyadong direkta sa init. And then, lalagyan din natin to ng halaman mga buddy. Kaya, hulugan natin to dito. Ayan. So, dyan na sila. Actually, gugroom natin yan para show. So, di natin yan ipapabid mga buddy Diyan na natin sila ilalagay. Naglagay din pala ako ng female na hindi naman kagandahan para meron na silang habol-habulin para hindi mapunit yung ating isda. At ayan siya. Medyo naninibago pa sila kasi bagong siphon yung lalagyan. So, meron tayo ditong bago mga buddy. So, gawa nga ng ilang months tayo hindi nakapag-alaga ng isda. So, nag-decide ako na mag-breed. So, bumili ako ng mga breeding cage. Ayan, takip to ng ulam mga buddy. Ginawa natin breeding cage. Ayan o. Pero wag ka. Tag 150 yung isa niyan. So, yung binili natin is 12 pieces sa tag 150. Kano ba yun? 1.5, 1.8 lahat. O, di ba? Ang mahal. So, para lang dyan, 1.8. Consistent ng 1.8. Ang kagandahan lang yan mga buddies, meron na siyang butas sa gitna. Ayan o. So, dyan na natin ilalagay yung mga tubing natin. So, di na natin kailangan pa ng lagayan ng tubing kasi meron na siyang butas dito mga buddy. Ayan, tsaka malalim din siya. Ayan o. So, ganyan siya kalalim. So, para na din siyang nasa planggana mga buddy. Pero yun lang, hindi pwede lagyan ng madami. So maximum of 8 lang, 3 lalaki tsaka 5 babae yung target natin dyan. Pero ngayon is wala tayong masyadong lalaki na breeder.
Ayan, mga breeder natin na lalaki is mga punit-punit na. Pero habol natin dyan is jeans. At ito yung mga babae. Medyo payat pa pero ayan, manageable naman, kumakain na sila. So meron na tayo, lahat yan meron na. May tig dalawang female, may tig tatlo. Pero kulang pa yan mga buddy. Tapos dito, bago pa lang yung tubig, naglagay ako ng isang lalaki ko, tumalon yata. So ay ito pa. So, naglagay ako ng tester dito. Hindi siya reject mga buddy, at tinesting ko lang dyan kung mabubuhay. Kasi yung lalagay natin dyan is yung para kasi nagbigay sa atin ng isda, which is ito. Ayan. Albino full red na half moon. Red ears mga buddy. So Vietnam import to mga buddy. At binigyan tayo ni Boss Carlo. Shoutout kay Boss Carlo na nagbigay sa atin nito. Ayan. So tatlong beses na ako or apat na yata, pang-apat na ata yan na yung tatlo is patay pa rin. Pero kadalasan namamatay lalaki. Mga babae ang natitira. Marami tayong babae niyan. Meron pa dito. Ayan, binigyan din tayo dito. So I hope na dumami yan mga buddy kasi maganda talaga siya. Especially sa breeding. Maganda siya sa breeding kasi attract siya sa mata mga buddy. And then dito, gawa nga nung busy tayo nung last week, yung ginawa lang natin is nag-arrange tayo dito sa farm kasi mukha ng junk shop yung farm natin mga buddy. Marami kasi yung mga basag-basag na aquarium yan, patatapon na din natin yan, yung mga lumang breeding cage, tatapon na natin yan mga buddy. And then dito lahat, mga black box is nagagamit na lahat. Gamit na lahat mga buddy. Yung last time is hindi kasi ito masyadong nagagamit. Ngayon is kulang na tayo nalalagyan kasi nagmamas breed nga tayo ulit ng isda. And 100% nakatutok na tayo dito sa isda mga buddy. And I hope na makapag-vlog ulit ako kasi sa ilang buwan natin nagpapabid from 12 o'clock until 2 a.m. pala. Ganun kadami yung pinapabid natin, mga 17 pairs a day. So wala na tayong oras mag-isda. And ang pangit lang nun pag sobrang busy natin sa bidding is hindi na natin tuturukan yung mga isda, yung quality ng isda, yung breeding, hindi na natin tuturukan mga buddy, which is isa din yan sa mga trabaho natin dito sa farm. And pinabayan natin sa kanila pero iba pa rin pag andun ako na nakatutok sa isda. Kaya ngayon mag-start ulit tayo, back to basic tayo mga buddy. Actually kahapon ay isang araw pala, tinry ko pa rin na i-recover yung YouTube channel natin, yung pinakauna natin channel. Pero sa kasamang palad, wala na talaga mga buddy. Mahirap talaga siyang i-recover kahit nag-contact lang ako doon sa Google para i-recover yung ating email address. Pero wala talaga. Hindi ko lang alam. Baka meron kayong kilala dyan. Mag-comment kayo dyan sa baba kung paano i-recover yun. And nag-try na rin ako ng mga ibang tutorial, may mga nag-offer na din sa akin which is na-scam lang ako mga buddy. Kaya hindi ko na ulit gagawin. Kung may tutulong man sa atin, magbabayad pa rin tayo pag nakuha na natin yung ating Gmail. Pero pag hindi pa rin ako magbabayad kasi 2 beses na tayo na scam para lang i-recover yung Gmail natin kasi sayang din naman yung unang YouTube natin na hack and hindi na natin ma-recover. So, ayan, tuloy na natin dito sa bagong account natin, sa bagong YouTube channel natin mga buddy. Tuloy natin yung vlog and then pag-aalaga ng isda dito sa farm. So ayan, meron na tayong sa ilang days natin nag-arrange dito sa farm. Meron na tayong mga na-arrange na mga feeder. Ito, mga male to lahat. Ayan. Ayan, mga male na feeder. Male. Ay, di pala dito kasama. Ito para. Ito, 4, 5. Ano ba? 4, ito parang pang 5 hanggang dito. Ayan, puro male yan lahat mga buddy. Ayan. So, tututukan na natin yan mga buddy para 100% yung makukuha niya sa bidding is malalaki and matataba yung isda. And then dito, may mga ilan din tayo mga breeding dito mga buddy which is papakita ko mamaya. Pero sa ngayon, focus muna tayo sa feeder mga buddy. Kasi yung vlog na to is more on feeder kasi matagal na rin nag-request na wala na update sa feeder natin. And then, ayan, mag-update tayo mga buddy. So, dito, meron tayong mga fry dito. Ay, hindi na siya fry. Actually, pwede na siyang mabid. So, ayan, madami din to. Siguro mga around 200 to mga buddy.
And hindi lang masyadong visible. Hindi na ba? Napakain ko kasi ng 2B fakes. Siya. So, dami yan. Meron pa dito. Kita ba? Kita ba? So, ayan. Dito na lalagyan is sinaipon lang natin. Pero nireset natin yung ating filter bucket. Tapos, dito is merong halaman dito na napakahaba. Ayan. Oh. Hindi na natin pinutol. Balak natin iputulin sana to. Ilagay dun sa mga ibang bucket. Pero hindi na natin pinutol para at least meron silang pagtataguan ng mga isda. Kasi mas stable kasi pag may halaman mga buddy. Yan yung nagsusok ng ammonia. And para hindi mag-ammonia spike. Dito naman mga buddy is puro fry ng pea dirt. Visible ba? So meron tayong mga fry dyan na mga 1 week old, may mga 2 weeks old. Pero sa ganitong edad dapat 2 weeks, malaki na yan mga buddy, dapat katulad na nun. Pero ayun nga, bago lang sige tayo nagkatubi, tapos naubusan pa tayo ng BBS. Kaya ayan ayun lang natin napakain ulit ng chubby fakes. Kasi kahapon lang dumating yung stock natin ng chubby. Papakita ko sa inyo mga buddy yung chubby fakes natin. Dito, meron na tayong bagong lalagyan ng chubby. Ayan mga buddy. Oh, di ba? Naka-layer na yung tubig natin. Napaka-healthy niyan mga buddy. Nakita nyo, oh. Wow, ang coconut. And treated na yan mga buddy. Yung ginagamot natin dyan is ito, tetracycline. 1 capsule a day para safe yung isda talaga natin mga buddy. And dito is na-reset din natin dito mga buddy. Ito. Itong tabs na ito na-reset natin kasi yung laman nito, lilipat natin dito. Gawa nga nung matagal na itong hindi na siphon and panigurado hindi tutubo yung isda pag yung tubig is hindi natin napapalitan. So kaya lahat ng fry dito lilipat natin dito. Lahat naman yan is pea dirt. And then meron din akong mga fry doon sa kabila. Ihulog din natin yan dito mga buddy para dito na yan sila. Tapos kung nakita nyo wala nang water lily dito kasi tinanggal na natin and dinivide natin sa mga ilang lalagyan. So ito na siya yung mga malalaking tawag ito water lily is ayan. Sineparate na natin isa-isa para lahat ng tubs malagyan natin ng water lily mga buddy. After nya, pag malagyan na yan, ito re-reset natin to tsaka yan para sa another fry ng pea dirt mga buddy. And dito is puro delta, dito naman is puro pea dirt. So may mga panglaro tayo dito na pea dirt mga buddy. Ito na yung example natin sa panglaro. Ayan. So meron pa ditong isa. Nag-aantay na lang to ng show mga buddy. Yan. Ito pa isa. Yan mga pea dirt natin na pang big back. So ready na yan sa show mga buddy. Inaantay na lang yung show. So I hope na manalo to at least. Pero na naman tayong trophy no. Kasi matagal-tagal din tayo hindi nakapaglaro. Yung last ata na laro natin sa pea dirt is yung Iligan pa. And last year pa yon. Ngayon, 2026, ito naman, lalaro ulit tayo. Pero ano yung nag-groom nito mga buddy is si Buddy Roter. Lahat ng pakain, tsaka groom, pag water change, si Buddy Roter na lahat. Magi-entry na lang tayo mga buddy. And sa susunod is tayo na naman ulit mag-breed. Pero sa ngayon is, yan pa lang yung mga pea dirt natin. Pwede naman yung mabid mga buddy kung sakaling gusto nyo yung pea dirt. Yung line yan is katulad lang din dun sa malalaking pea dirt natin. Same lang din sila. Pero ngayon is bubus natin ng pagkain para mas tumaba pa yung mga pea dirt natin. And dyan, meron tayong albino pea dirt. Punta tayo dun sa kabila kasi meron akong papakita sa inyo mga breeder din ng pea dirt. Let's go! Dito tayo mga buddy. Ating setup. So, dito sa dalawang cement pan is puro pea dirt to mga buddy. Ayan oh. Ika. Napakita ko yung sample ng pea dirt. Malaki.
Kaya dito boy, hirap pa naman hulihin ito. Pero papawak to sa akin. Up. Ayan o. Sample natin ng feeder. Ito yung mga breeder natin mga buddy. Diba? Oh, diba? Laki, diba? So, isa lang yan sa mga breeder natin ng feeder dito sa pond. So, lahat daw nakukuha natin feeder na fry is dito yan galing mga buddy. Yan, papasok lang sa dyan sa cage and then na-harvest natin. Same as dito. Meron din tayo dito mga feeder, ng mga breeder. Yan. Ako yung sample Ito isa. Hindi nga lang siya ganun nakaganda kasi breed natin. Pero solid pa rin yan mga buddy. You know? Yan, mga breeder natin ng feeder. Black ears. Ito na sa mga 6 to 7 months na to mga buddy. And tuloy lang yan hanggang sa mamatay yung ating mga male. Marami pa yan. Ito pa isa oh. Laki din oh. Laki din itong kumag na to. So nga lang mahirap hulihin. See that? Laki na tenga, di ba? So lahat yan. Dito lang yan dito sa farm makukuha mga buddy. And ayun nga. I think dito lang yung video mga buddy. Susunod, ibang strain naman. Pinakita na natin yung feeder natin para at least meron kayong update sa mga ganap dito sa farm. Susunod, yung mga HB Red naman pakita natin. Tulad dito mga buddy. Hey! Sunod video na lang. Yun lang mga buddy. Maraming salamat. Peace out.